Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaunting higpit pa ng sinturon dahil pati sigil sa kuryente magmamahal ngayong Setyembre. Alamin kung magkano sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Kasunod ng bigas, langis at kamatis, dagdag pabigat bulsa na rin ang kuryente. 50 centavos yan kada kilowatt-hour ngayong Setyembre. Abot 100 piso na ring dagdag sa bill para sa mga tipikal na bahay o mas mahal pa kung mas mataas ang konsumo. Tulad sa bahay ni Shelo na madadagdagan ng 450 pesos ang bill dahil abot 900 kilowatt-hour kada buwan ang konsumo. Pwera na lang kung kaya nilang tipirin pa yan. Nakakadismaya po dahil tumataas po ang konsumo po natin mga tao sa pagkain, sa kuryente po at saka sa tubig. Lalo raw mahihirapan si Abby na ilang beses nang napadalhan ng disconnection notice. Buti na lang daw at napapakiusapan ng Meralco pero case-to-case basis. Pag hindi talaga kaya, makikiusap po kami sa Meralco. Halimbawa, 1 month lang muna. Pangunahing dahilan ng rate hike ayon si Meralco ang mas mahal na singil sa paglikha ng kuryente o generation charge. Tumaas po yung generation ng 43 centavos per kilowatt hour. Merong bahagyang pagtaas sa buwis at gayon din po sa other charges. Mas mura sana ang supply ng kuryente mula Suwal Power Plant pero na-terminate na ang kontrata nila dyan. We had to replace it from other sources. Unfortunately, those other sources including the spot market were more expensive. Kabilang sa mga dahilan ng mas mataas na singil sa kuryente ay ang paghina ng piso kontra dolyar. Dollar-denominated kasi ang gastos ng ilang power generation companies, kabilang na ang ibinabayad sa langis na inaangkat pa mula sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 Oras. Balik bansa na po ang Pangulo matapos lumahok sa 43rd ASEAN Summit sa Indonesia. Kabilang sa mga huling aktibidad niya roon ay ang pagsaksi sa paglagda sa Free Trade Agreement sa pagitan po ng Pilipinas at South Korea. Ani ng Pangulo, makatutulong ang kasunduan sa pagpaparami ng trabaho at pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Nais din daw palawakin ng South Korea ang oportunidad ng mga manggagawang Pinoy roon sa ilalim ng Employment Permit System. Nagpasalamat din ang Pangulo sa tulong ng South Korea sa mga development project ng Pilipinas at suporta nito kaugnay sa issue sa South China Sea. Kasunod ng pagdalo niya sa ASEAN Summit, nakipagpulong naman ang Pangulo sa Australian Prime Minister na nasa Pilipinas ngayon. Nilagdaan nila ang kasunduang magpapatibay panglalo sa relasyon ng dalawang bansa. Nakatutok si Ian Cruz. Ngayon lang muli may dumalaw na head of state ng bansang Australia sa Pilipinas sa nakalipas na 20 taon. Kaya special daw para sa Pilipinas ang official visit ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Sa kanilang bilateral meeting sa State Dining Hall ng Palasyo, nagpasalamat ang Pangulo sa Australia dahil sa suporta nito sa Pilipinas sa ating claim sa West Philippine Sea at layong maprotektahan ang ating teritoryo. You have made very clear that the claims that are being made upon our Philippine maritime territory are not valid and have not been recognized and are not in conjunction or consistent with international law. Australia does support, as I said, at the East Asia Summit, the 2016 South China Sea Arbitral Award. That is final and it's binding, and it's important that be upheld going forward. 2003 pa nang huling bumisita ang isang Australian Prime Minister dito sa Pilipinas at sa pag-uusap ngayon dito sa Malacanang ni na Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Anthony Albanese, inaasahang kabilang sa matatalakay ang aspeto ng maritime security at defense cooperation. 77 taon na ang relasyon ng Pilipinas at Australia na ikalawa sa pinakamalaking partner ng bansa sa defense and security. At isa sa dalawang bansa na may visiting forces agreement ang Pilipinas. Kamakailan lang, idinao sa Palawan at Zambales ang exercise alon na bahagi ng Indo-Pacific Endeavor ng Australia. Pinirmahan ng Pangulo at Albanese ang Joint Declaration on Strategic Partnership na lalo raw magpapa-level up sa ating matibay na relasyon. This signing of the Joint Declaration on Strategic Partnership signals our mutual commitment
to deepening collaboration across a spectrum of areas that are vital to both our country's growth and prosperity. Australia is honoured to count Philippines as a close friend, and from today, a strategic partner. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Blended learning pa rin ang sumalubong sa maraming estudyante nitong pasukan, lalo't solusyon ito ng DepEd sa kakulangan ng classroom. Pero ang ilang magulang sinisiyan sa pagkahuli ng pagkatuto ng kanilang anak. Karamihan nga hindi marunong magbasa. Busisiin natin ang problema sa special report na tinutukan ni Mark Salazar. Ha? Da? Na? Ang? Ba? Ko? Anong sinasabi ng binasa mo? Yung bag. Yung bag ay? Hinahanap po. Hinahanap pa yung bag? Apo. Nasa upuan lang. Ha? Nasa upuan lang. Nasa upuan lang yung bag. 12 anyos na si Jose at nasa grade 7 pero paisa-isang pantig lang ang kayang basahin. Mas lalong hindi niya kaya kung English. So, li. She loved to play outside. Ibig sabihin, itong batang ito, abay gustong-gusto raw nitong maglaro sa labas. Isa si Jose sa sinasabi ng World Bank na 9 sa bawat 10 mag-aaral sa Pilipinas na umabot ng edad 10 ang hindi marunong magbasa at umunawa. Sa reading level assessment kay Jose, pang grade 3 o level C6 lang ang kakayahan niya. Bakit ka nahihirapan magbasa? Nung simulang pandemic, di na po ako nakabasa. Sa panahon ng pandemya, kung kailan halos tumigil ang mundo, natigil ang mga klase sa Pilipinas. Pero kahit nang unti-unting nagluwag ang ibang bansa, hindi agad nakapagbukas sa Pilipinas na may pinakamahabang school closure sa 122 countries na nag-lockdown. At kahit nang nagbalik ang klase, hindi pa face-to-face. May mga nag-online. Pero si Jose, tanging sa learning modules umasa. Sa totoo lang po, inamin ko naman, ma'am, hindi po sila ang sumasagot sa module. Kung hindi bilang magulang, kami po, dahil hindi pa nila nababasa, hindi pa nila naintindihan. Sinabi naman daw ito ng ina ni Jose sa guro nito. Pwede niyo po silang parang ibalik kung ano ang nararapat. Kaso hindi naman daw po pwedeng magbagsak ng estudyante sa ngayon. So pinapasa nila kahit ganun. Pero bago pa magkapandemya, may backlog na talaga tayo sa pagkatuto. Isa lang sa bawat 5 estudyanteng Pilipino ang pumasa sa minimum proficiency level in reading and mathematical literacies, ayon sa Program for International Student Assessment. 2 years ang kanilang backlog. And then here comes the pandemic, another 2 to 3 years. So that means 5 years silang behind. I-adjust talaga ang curriculum. Nitong taon lang inanunsyo ng DepEd ang pagbabawas ng mga subject sa curriculum para matutukan ang functional literacy, kabilang ang kakayahang maunawaan ng binabasa. Pero bukod dyan, binibigyan na rin ng kalayaan ng mga paaralang mag-adjust ng curriculum. Ilan pang rekomendasyon ang pagkakaroon ng barangay reading centers at access sana sa teknolohiya ng mga walang pambili nito. Middle class children, they can read fast, they can read more, they can learn more. Why? Because they have this access to gadgets. They have access to necessary supplementary reading materials. Pero paano mo naman uunahin yan? Kung mismong classroom pa lang, kulang na ng halos 160,000. Sa ngayon, ang tugon ng DepEd pareho sa mga solusyon nito noong pandemya. The institutionalization of the blended learning is our long-term solution for that. Since we are not assured that in the next few years we will be able to cover up all these backlogs in classrooms. Mga solusyong sinisi ng nanay ni Jose sa hindi nga nito pagkatuto,
kung wala sa classroom at dahilan din ng pagkahuli ng mga walang access sa teknolohiya. Para may dagdag na tututok sa pag-aaral ng mga bata, may ganitong ambag ang ilang volunteer sa Maricaban, Pasay. Ang objective po ng Kariton Classroom para po ibalik po yung mga nawalang pagmamahal ng mga kabataan sa pag-aaral. Tumutulong sila dahil bukod sa kulang na pasilidad, may problema rin daw sa bilang at kalidad ng mga guro na dapat alalayan ng gobyerno. I don't believe it's on the teacher quality, though it's one of the reasons. I think it's the effort of the community. It's the parents, guardian participation. The continuity of reading practices of the children must continue at home. At kahit mismong mga guro naman, higit pa sa normal na klase ang ikinakasa. May mga nagturo sa tinatawag na National Learning Camp na parang extra tutorial sa mga hindi marunong magbasa at isa sa mga intervention ng DepEd. We started with grade 7 and 8. Next year, we will go to 8 and 9, 7, 8, and 9. But we will expand this further, help our learners cope with the losses in the pandemic and provide interventions as well for better emphasis on the language and numeracy skills. Wala naman ang argumento na nakadepende sa sablay o tagumpay ng paaralan kung sasablay din o magtatagumpay ang pamayanan. At kung naniniwala tayo sa sinabi ni Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, dapat talagang mamuhunan sa edukasyon ng kabataan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Wala raw magiging epekto sa kaso ng nasibak na hepe ng Mandaluyong Police ang negative na resulta nito sa third-party drug testing. Ayon sa PNP Forensic Group, sa parehong sample dapat manggaling ang ipasusuri sa third-party drug testing para makontest ang mga naunang resulta. Unang nasibak sa pwesto si Police Colonel Cesar Herente matapos 2 beses na nagpositibo sa isinagawang random drug test ng NCRPO. Ito rin ang naging tugon ng NCRPO. Anila, tama ang naging proseso sa ginawang drug test dahil nandoon mismo si Herente. May mga nakabantay, selyado at pinirmahan din daw ng mga tinest ang samples. Posibleng alibay lang daw ito ni Herente. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kahapon, sinabi ni Herente na nagnegatibo siya ng magpa-drug test sa PDEA at isang DOH-accredited testing center. Posible raw na nakaapekto sa resulta ang mga drug operations na kanilang ginawa at maintenance sa gamot na kanyang iniinom. Pinalagaan ng isang grupo ang giit ng ilang rice trader na lugi na sila dahil sa rice price ceiling. Marami ring retailer ang di pa sumusunod sa limitasyon sa presyo, pero ang mga nagbebenta sa Davao Region, pinagbigyan ubusin muna ang kanilang stock. At yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Ang hinaing ng mga rice retailer, siya ring hinaing ng ilang nakausap naming rice trader at miller o yung mga nagsusupply sa mga tindahan ng bigas. Para makisama sa price cap, nagbenta ng 44 pesos kada kilo ng well-milled ang rice trader na si Malu Tolentino. Pero sa totoo lang daw, 48 pesos ang puhunan dyan, kaya lugi siya ng 4 pesos kada kilo. Mahal pa raw kasi ang palay. Kaya kung kwekwentahin daw, nasa 52,000 pesos ang lugi niya ngayong araw dahil 260 kavans ang binenta niya sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Hindi masabi ni Malu kung masusundan pa ito. Hindi po namin na-promise. Wala po naman kaming kailangan itago Kasi legitimate po kami na negosyante. Ang bentahan kanina, bahagi ng programa ng Department of Trade and Industry na idiretso ang bentahan ng bigas mula trader sa mga mamimili. Hindi papalitan ng DTI ang lugi ng mga trader. Kaya na raw nilang i-offset o bawiin sa benta nila sa ibang klase ng bigas. Pero dahil may mga napakiusapan sila, sisimulan nga raw ng DTI sa susunod na linggo ang Rice on Wheels na magbebenta ng 41 pesos na regular milled at 45 pesos na well milled. Hindi siguro lahat ng inventory nila, pero meron silang maibibigay na inventory. Isa si Nora sa mga pumila. Mataas daw ang konsumo nila dahil may mga alaga silang mga hayop na pamilya na kung kanilang ituring. Yung kinakain namin, yun din po ang kinakain ng mga alaga namin pusa at aso. Hindi naniniwalang bantay bigas na lugi ang mga trader.
Ang bentahan daw ng palay ngayon batay sa kanilang monitoring ay nasa 19 pesos kada kilo, kaya 32 pesos lang daw dapat ngayon ang well milled. Kalakhan sa palay ng ating mga magsasaka ay binibili ng trader at the price dictated by them. Hanggat wala raw regulasyon sa pagbili ng palay, bentahan ng bigas at importasyon nito at nananatiling mababa ang rice production, hindi mareresolba ang rice crisis. Para mapababa yung presyo ng bigas, talagang kailangan mag-subsidize ang gobyerno dun sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. Hanggang ngayong araw, bigo pa rin ang ilang rice retailer sa Puerto Princesa City na sundin ang price ceiling sa bigas. Sa Davao Region naman, pinagbigyan ng hiling ng mga rice retailer na ubusin muna ang kasalukuyang stock upang hindi malugi. Bukas, uumpisahan na ng DTI at DSWD ang pamamahagi ng 15,000 pesos subsidy sa mga rice retailers sa 4 na syudad sa Metro Manila, partikular na sa Maynila, San Juan, Quezon City at Caloocan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Matitindi ang mga madidiscover natin sa part 2 ng panayam kay Barbie Fortesa at David Licauco ng GMA Integrated News. Kabilang ang tampuhan at sikreto sa kanilang chemistry sa kabila ng love life at hinaharap na health challenge. Isa sa kanila, may kondisyong nagpapatigil sa paghinga habang natutulog. Ang hot chika mula kay Nelson Canlas. Tol. Alam ko naman na mali ko. Pag gumanon lang ako, okay, hindi pwede kausap. Mga sagot na sing-intense ng mga bawis buhay na eksena ng maging sino ka man. Pero bago yan, seryosong usapin muna ang pinagdaanan ng kalusugan ng pambansang Ginoo off-cam. Si David, minsay tumitigil daw ang paghinga habang natutulog dahil sa sleep apnea na naobserbahan sa kanya noong 16 years old siya. Gusto ko na magpa-opera after this show. So hopefully, I find the time na magawa ko yun kasi I think sleep is the best gift by God. I tend to be... Nainisip ng mga tao na mataray ako. Suplado. But actually, talagang nina-feel kasi ako sa umaga na bigat eh. Bigat. So parang wala ka sa mood, so I had to work out. Isinabay raw ni David sa rutina yan ay ang pagganap sa role na unang ginampanan ni Senator Robin Padilla sa hit 1991 film. I watched it siguro mga 5 times habang nagka-cardio ako. Tawa ako kasi magkaiba kami. Siya pinanood niya habang nagka-cardio. Ako nakahiga. Nakahiga ako siya pinanood. Talagang patulog level. Parang mas lalo akong na-motivate at na-excite na gawin tong TV adaptation. Habang si Barbie, isinasabay ang taping ng Maging Sino Ka Man sa pagpapatapos ng kanyang dream house. So in between takes, namimili ka ng tiles, gano'n? Actually, oo. Nagtatawag ako. Sabi, bakit may toll fee pa? Ganon. Maliit lang naman yung track, okay? Tapos action. Cardine, ganon. Definitely, doon na kami magki-Christmas. Not to mention, ang pagbalanse niya sa kanyang love life. Babalik ta rin ko ngayon. Silosa ba si Barbie? Oo na hindi. Hindi. Pag kunyari kailangan sa work. Oo. Kasi si Jack marami nang nakakissing scene yan. Professional naman yun. Pero kung kunwari magkakayaan na hindi kasama sa work, tapos may yun yung Never pa ako nalalasing sa buong buhay ko! Between her and David naman, ang nakakakilig nilang chemistry ay posibleng dahil sa kanilang mutual admiration sa isa't isa, bagamat meron pa rin minsang tampuhan. Hindi. Ako ramdam ko si David, pag late, babati muna yan sa iba, tapos tinitignan na ako niya. Tapos biglang, ay Barbie. Tapos tatansyahin niya kung pwede niya. Galing mo ah. Pag gumanon lang ako, okay, hindi pwede kausapin. Paano ka nagsasorry? Actually, nahiya kasi ako minsan kasi alam ko naman na mali ko. Na-late nga ako, ganyan. Wala mo na pa-chocolate or paano? Wala. Sige, bukas.
Ba yan? Ano ba? So, malilate ka bukas, kaya bibilan mo ko. Saglit lang, saglit. Joke lang. May kilig na, may action scenes pa. Bonus na lang daw ang eksenang tulad nito. Natatawa ako talaga kasi Hindi ka naman nailang. hindi naman. Kasi ang eksena ko, ang dami kasing instructions ni Direk din. Kaya oo, hindi rin ako nakapag-focus dun sa topless eh. Eh nung rehearsal, hindi naman siya naghubad. So, nainis! Okay. So, syempre, as an actor, okay, very professional. Yung movie, merong kissing scene. Eh, dito ba sa serye, meron din kayong kissing scene? Magpapapol kami bago mag-ending. Gusto Paul, nyo manalo ba? na, manalo na. Isa sa mga tumatak sa pelikula ang scene na ito ni Binoy. Pero champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na nga ako sa'yo eh. Mahal na kita palagay ko eh. Maging sino ka man. Na ni-recreate ni David. Champion ka talaga eh. Mahal na nga kita eh. Mahal mo yan ba ako? Walang ganun sa script. Walang confirmation. Mas Puro okay ikaw yung yan. ganun. Alam mo, nakakainis man tanggapin eh. Nakakainis. Barbie, Monique. Ay, may ganun, may Nagkakagusto, Barbie. nagkakagusto na ako sa'yo eh. Mahal na nga kita eh. Maging sino ka man. Maging sino, no? Barbie or ano. Good job! Lunes na po mapapanood ang Maging Sino Ka Man. 8 p.m. after ang 24 oras. Sana po supportahan nyo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Nakapagplano na ho ba kayo ng mga gagawin nyo this weekend? Ano man ang nasa to-do list ninyo, mahalagang i-consider din ang magiging lagay ng panahon. Sa ngayon, walang bagong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero posibleng maranasan pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ho ng bansa. Ayon sa Pag-asa, may low pressure area ngayon sa labas ng PAR, pero mababa naman ang tsansa nitong pumasok sa ating boundary. Wala rin itong epekto sa anumang bahagi ng bansa, pero patuloy ho nating imomonitor ang updates ng Pag-asa tungkol dyan. Kumpara naman itong mga nakalipas na araw, mas mahina na ngayon ang habagat at mas kaunting bahagi na lang ho ng bansa ang apektado nito. Umaabot na lang yan sa western section ng northern at central Luzon. At bukod ho dyan, posible rin ang localized thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, mababa ang tsansang umulan sa Luzon. Pero pagsapit ng hapon, posible ng ulanin ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Pagdating naman ng linggo, mas marami ng lugar ang makakaranas ng pag-ulan, lalo na sa hapon. May malalakas na ulan sa Cordillera, Cagayan Valley at ilang bahagi ng Central Luzon. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan, lalo na sa linggo ng hapon. Kaya kung mamamasyal ngayong weekend, huwag kalimutang magdala ng payong dahil magsisilbi itong panangga sa init ng araw at posibleng pag-ulan. Mataas din ang tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Visayas bukas. Sa linggo naman, bago ho magtanghali ay unti-unti nang mararanasan ng pag-ulan sa ilang lugar tulad ho ng Negros Provinces at Southern Leyte. Kaya sa mga residente ho natin na dyan nakatira sa Visayas, posible hong magbaha o maguho ang lupa, kaya mag-ingat ho parati. At sa mga taga Mindanao naman, maulan bukas ng hapon at ng gabi. May malakas na ulan po sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Halos ganito rin ang inaasahan sa linggo ng hapon, pero mas malawakan na ho ang ulan. Mas marami na rin ang nagkukulay red at orange sa ating rainfall map at ang ibig sabihin ho niyan ay heavy to intense rains. Kaya lagi hong mag-iingat mga kapuso. Yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shirivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Pang-international ang isang asong ipinanganak sa Pilipinas. Siya lang naman ang best sa lahat ng Pomeranian na lumahok mula sa iba't ibang bansa. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Cute, fluffy at masunurin. Siya si Lucky, ang 2 taong Pomeranian dog na nag-uwi ng title bilang Best of Breed sa World Dog Show Grand Prix sa Geneva, Switzerland noong August 23. Si Lucky ang pinakaunang Philippine-born dog na nakakuha ng nasabing titulo.
74 lang naman ang tinalo niyang Pomeranian mula sa iba't ibang bansa. Ayon sa kanyang proud fur mom na si Jacqueline Buendia, may rason kung bakit Lucky ang ipinangalan niya sa alagang aso. Naborn ni siya nga without a heartbeat. Nigawas dyan siya nga without a heartbeat, and then luckily gi-resuscitate ni siya sa kanang veterinarian nato. And then muna we name him Lucky. Ngayon double lucky na dahil sa karangalang dala nito. Payo niya sa ibang fur parent, we just have to love them. And then yeah, at the same time they will also love you unconditionally then. They could actually also join and then start campaigning their dogs in later on. That probably they will reach a certain point that they can actually also join internationally. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, nakatutok 24 oras. Expired na tenure ang nakasaad sa dokumentong natanggap ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno na napabalitang pinag-resign. Pero sabi po ng palasyo, dapat inasahan na ang termination ng kanyang appointment dahil hindi raw nito suportado ang administrasyon. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Umugong ang balitang pinag-resign daw bilang Finance Undersecretary si Shelo Magno dahil sa kanyang Facebook post. Dito nag-post siya ng graph patungkol sa Law of Supply and Demand at sinabing namimiss daw niya ang pagtuturo bilang dating Associate Professor sa UP School of Economics. Hindi niya sinabi sa post kung ano ang pinatutungkulan ng graph, pero ilan sa nag-comment, kabilang ang ilang kapwa professor ni Magno, may patutsada. Hinimok si Magno na magturo din daw sa mga nasa gobyerno at ipakita ang graph sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. May spekulasyon na may kinalaman ito sa pinatupad na kontrobersyal na price cap sa presyo ng bigas na inirereklamo ng mga rice retailers. Sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nitong na-terminate ang appointment ni Magno dahil malinaw daw na hindi ito sumusuporta sa administrasyon at mga programa nito sa nation building. Tutol umano si Magno sa mga polisiya ng administrasyon at ipinaalam ito sa publiko sa pamamagitan ng social media bago pa umano maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Sinusuportahan raw ni Bersamin ang malayang pagpapahayag pero hindi raw makatwiran na bahagi ng administrasyon ang isang taong naninira umano dito. Hininga namin ang pahayag si Magno pero nagsabi itong hindi muna siya magbibigay ng pahayag. Sa kanyang bagong social media post, ipinakita ni Magno ang sulat mula sa Office of the President na nagsasabing nag-expire na ang kanyang tenure sa DOF at agad itong epektibo. Sabi ni Magno, kinararangal niyang nagsilbi siya sa gobyerno. Makatutulog daw siya ng mahimbing dahil ginawa niya ang kanyang best sa pagsisilbi sa bansa at sa mga kababayan niya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Good news sa mga motorista, extended ang validity ng mga driver's license na nag-expire na itong April 3. Ayon sa LTO, 1 taon ng extension niyan kaya hindi na kailangang pumunta sa kanilang tanggapan at wala ring babayaran. Makikipag-ugnayan daw ang LTO sa MMDA at sa mga LGU tungkol dito. Pagdating naman sa usapin ng backlog sa plastic license, agad daw nilang ia-anunsyo kung available na mga card para sa renewal ng mga lisensya. Aminado rin ng LTO na hindi nila kakayanin ngayong taon ang delay sa paggawa sa mga plaka. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang proseso para magkaroon na ng digital license. Tinalo na ng Voltes 5 ang huli at pinakamalakas na base fighter ng Bozan. Pero may mas mainit pa palang laban na mapapanood sa last episode ng hit live action series. At daman na rin ang lungkot ng cast para sa proyekto na years in the making. Kaya kamusta natin sa live na chika ni Nelson Canlas. Nelson! Iya, bago tuluyang mag-vault out ang Voltes 5 Legacy ngayong gabi, itignan muna natin ang mga aabangan nating eksena ngayong gabi. Save the best for last. Dahil ang ating bidang robot at buong Voltes team
sama-samang pinataob ang pinakamalakas na beast fighter na si Godor, ang God of War. Pinatunayan ni Steve, Mark, Big Bird, Little John at Jamie na handa nilang ibuwis ang kanilang buhay para pangalagaan ang ating mundo. Mga homsak. Pero ang matinding laban, hindi pa nagtatapos. Dahil ngayong gabi, matutunghayan ang epic battle ni Steve at Prince Zardos. Ngayon pa lang, marami na ang napa-hats off sa mega series of a lifetime dahil sa world-class production na kanilang ipinakita. Ang Japanese company at original maker ng Voltes na Toei Company nagpasalamat din sa bumubuo ng first live-action series ng anime. 皆様こんにちは。東映株式会社の白倉と申します。まずボルテス5レガシー、制作のスタッフの皆様、本当にお疲れ様でした。もちろんその原点はボルテス5っていう日本の作品なんですけれども、我々自身がそのフィリピンの方々の熱意と、そのクオリティに学ぶところが多かったように思います。今後フィリピンの方々 At bago ang ultra-electromagnetic ending mamaya ng Voltes 5 Legacy, nagpasalamat muna sa unang hirit kanina ang tatlo sa ating bida na sina Miguel Tan Felix, Matt Lozano at Radson Flores. Talagang nakakasipanks daw ang ending ng serye. Abangan po ninyo ang ultra-electromagnetic finale ng Voltes 5 Legacy. May mga surprises pa rin si Direct Mark sa atin. Ang dami nyo pang kailangan abangan kung anong mangyayari, lalo na sa mga hindi nakapanood ng original series. Parang ang bilis po kasi kinuna namin siya for 4 years, tapos papalabas lang ng 4 months. So parang, yun na yun, yun na agad yun. Iya, bago pa nga magpaalam ang Voltes 5 Legacy, gusto mo na mag-thank you ng ating mga bida ngayon, Miguel. Yes, sa lahat po na sumuporta ng Voltes 5 Legacy simula una. Ito na to, ang one epic finale natin tonight. Nanginginig ako. Maraming salamat po. Sobrang emotional po namin lahat ngayon and sana po magustuhan nyo lahat ng present po namin para sa inyo. And yes, ito na po ang one epic finale. So guys, one last time, let's vote! Ayan, balik sa'yo, Iya! That's right! Let's vote in for one last time, mga kapuso. Maraming salamat, Nelson Canlas. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano, Miss Vicky, Adam, Emil. Ayan ang aking feathers for the weekend. Happy weekend, Iya. At hanggang sa susunod nating pag-vote in, yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.